at bago tayo magtungo to our last talk, basahin muna natin ang mga katanungan ng ating mga schoolmates. Ang tanong ni Alexa Montalban, if you could change one thing sa education system ngayon, ano yun? Ooh. Ay, taray naman. Spicy. Gusto ko yung pang pageant yung mga tanong. No? Sir Emil, ikaw? For me, yung senior high school. Bakit? Background. Kami yung last batch ng walang senior high school. Ay, oo. Parang nakikita ko na, kung kinaya ko noon, na walang senior high school, what more yung mga bata Iba. ngayon. Kasi, kahit bumababa yung mga rates nila, madami pa rin mga bata ang mahusay, magaling. And of course, hindi man natin tinatanggi na meron din namang naitutulong ang senior high school. For example, sa junior high school, mahiyain, di ba? Hindi nakikipag-cooperate, walang ginagawa. Pero pagdating ng senior high, nagbo-boom, nag-stand out. Correct. Diba? Nakakagawa ng iba't ibang output. Kaya, ayun. Pero gusto ko pa rin siyang tanggalin kung ako masusunod. Abolish mo? Oo. Ikaw naman, Sir Jai. Halang, ano naman ang tanong. Kasi agree ako sa sinabi ni Sir, kung may babaguhin ako sa sistema ng education, yun yung kailangan na nating lumayo o kailangan na nating iwan yung thinking natin na lagi tayong uhaw sa parang kailangan ng education ay globally competitive, dapat palaging nandoon. Ang problema sa bansa, hindi nito natutugunan yung global competitive na thinking ng education system. Hindi nito natutugunan yung pangangailangan ng bansa. So kung ako ibibigyan ng pagkakataon na maging DepEd Secretary. Ayun! DepEd Secretary, Keme, under the term of Keme, kailangan ang sistema ng edukasyon ay pambansang orientasyon, national oriented. Kung anong pangangailangan ng bansa, ng lipunan, yun dapat ang makikita sa curriculum. Hindi yung pabago-bago tayo ng mga curriculum, pero yung atrasado, yung classroom natin, mainit. Alam mo yun, kulang sa budget. Tapos anong solusyon? Baguhin ang curriculum, tanggalin ng GE. Ano ba? Diba? Yes, I agree. Pero ako, if ever may chance ako na baguhin sa sistema ng edukasyon, I think unti-unting ipasok ang sarili nating wika sa mga teksto sa bansa. Kasi one thing din na na-observe ko sa mga estudyante ko before is nahihirapan silang makaunawa ng Ingles. And naunawaan naman nilang salitang Tagalog. So I think lang, alam kong hindi ito madali at alam kong mahaba ang proseso nito. Pero I think sana makonsider din ng edukasyon natin ito na unti-unting baguhin into our mother tongue yung way of teaching students. Ayun lang naman sa akin. Pero However, it is very challenging kung science at mathematics ang usapan. Yung may computation and everything. Pero well-established will work naman. Pari-ugat. Yun. Alam ko may mga salin na sa mga Correct. ganyang Yes. Totoo. Mapag-aaralan. Yes. Kaya naman, next question. Galing kay Alexandra Santos. Ano po ang gusto ninyong maalala ng mga estudyante ninyo tungkol sa inyo? Yes. Sir Emil? Ako ulit. Siguro, lahat ng magaganda naming pinagsamahan, lalong-lalo na yung mga payo ko, na kumbaga hindi na ako nagiging teacher lang din eh. Nagiging tatay na rin nila. Minsan pa nga, magulang yung pinapatawag ko sa school at sila yung pinagsasabihan ko. Kasi ganun ako ka-touch sa mga bata. Ikaw naman, Sir Jai. Anong gusto nilang maalala sa akin? Kahit wag kalimutan na nila ako. Alam, feeling ko ang hirap mong kalimutan, sir. I mean, basta kasi lagi ko sinasabi sa kanila, mga kapatid, lahat ng tinuturo ko sa kasaysayan, hindi nyo maaalala yung mga dates, yung mga pangalan, yung mga spelling ng mga kung sino mga bayani na yan, mga ganyan-ganyan. Ang mahalaga lang dito, yung prinsipyo ba na itinuro sa atin ng kasaysayan, ng mga paksang pinag-uusapan natin dito, ay kaya ninyong gawin o i-apply sa labas ng classroom. Yun lang yung mahalaga sa akin. Kaya sabi ko, kahit kalimutan nyo na ako, wag lang yung mga prinsipyo at pagpapahalaga natin sa As But a I doubt. hero. I doubt. I doubt na makakalimutan siya ng Yeah. kanya. Maraming salamat sa mga schoolmates natin na nagbigay ng kanilang mga katanungan at comments. Kaya naman, don't forget to like and follow us to our social media pages at schoolmates. At baka comment ninyo naman ang mabasa namin sa susunod. At eto na nga, pag-usapan naman natin ang mas real side ng pagiging teacher today. Tara. Real side, kumbaga MMK na ito. Correct. Siguro, simulan natin sa pressure. Sa tingin ninyong dalawa, ano ang biggest pressure na nararamdaman ninyo as teachers sa panahon ngayon? Siguro yung parang
yung definition ng pagiging isang professional na teacher at ano nga ba yung role model na tinatawag. Siguro yun yung biggest question na yun din naman yung politika ng pagko-content ko. Kasi parang sa mahabang panahon, kailangan si teacher ganito ang itsura, ganito Prim and proper. prim and proper, ganito magsuot, ganito dapat ang ugali, na parang papunta sila doon sa iisang identity na kinakailangan lahat ng mga taong gustong maging guro ay mag-confirm sa identity na yun na sobrang ideal at napakahirap. So para sa akin, yun naman yung binabasag ko na norms na sino ba kasi nag-define ng pagiging professional na yan at saka ng role model na yan? Regardless kung anong suot ko, kung paano ko magsalita, kung paano ako makipag-ugnayan sa mga bata hanggat hindi ko minumura yung mga bata, hindi ko tinatapakan ng karapatang pantao ng bata hanggat hindi ko binabastos mga katrabaho ko. I think that's professionalism. That's yun yung parang, di ba pwede natin doon tingnan yung pagiging role model hanggat hindi ka naman nakakasama doon sa ibang tao. So parang yun lagi yung pressure na parang, ganito ang professionalism, i-act nyo yan at all times bilang mga guro. Pero pag usapin na ng sahod, ng benepisyo, ng kapakanan, ng pagiging overwork at underpaid nila mula sa iba't ibang institusyon, public at saka private, nagiging malayo na yung usapin ng ano nga ba yung professionalism kasi hindi professional yung ganitong trato sa mga guro sa kasalukuyan. Oo. So parang Yun yung biggest question. so yan. Ayoko Ikaw na. naman, Sir Remy. Parang hindi ako nape-pressure. Unbothered kasi ako eh. Kumbaga, no pressure at all. Ako kasi yung taong gusto ko masaya lang lagi ako. Kahit saan ako magpunta, gusto ko happy lang ako. Kaya kahit anong sabihin sa akin ng ibang tao, kahit ibang position, wala akong pakialam as long as ginagawa ko yung tama para sa mga bata. Kumbaga, king of positivity si Sir. When speaking of that, ano yung pinaka-fulfilling moment bilang teacher sa'yo? Sir Emil muna. Ako nitong matapos yung school year. Kasi may nagsulat sa akin ng letter, mother ng aking student. Wow. Nagpapasalamat siya dahil nga yung kanyang anak na si Pochi ay naging active ulit sa school, naging honor na ulit. Kasi last year daw ay nagka-problema dahil nagkasakit ay hindi na pagbigyan ng teachers, hindi nakahabol ang marka. Pero ngayon ay nagkaroon daw ng reason para pumasok. At para sa akin, parang dahil ng mga bata, nakikita ko yung purpose ko as a teacher na hindi ko pala kailangan maging magaling. Yeah. Hindi ko alam makapag-magalingan sa kanilang lahat. Ang kailangan ko lamang ay magabayan ang mga bata sa tama. Malasakit. Ganda nun. Ikaw naman, Sir Jai. Sa akin, yung parang pinasasabi ko na lahat. ng mga charot lang. Siguro yung sa akin, kapag kaya na akong palitan ng bata, kasi capable na sila, mahusay na sila, marunong na sila, at mabuti na sila. So yun yung parang pinaka-fulfilling na sa akin. Kasi yun naman ang mahalaga na parang kailangan dumami yung galing mo, kailangan dumami yung talino mo. Kapag yung talino mo, ikaw lang ang nakikinabang, ikaw lang ang pinapaginhawa, that's intellectual na hungkag, that's intellectual na baog. That, diba? So parang kailangan, the goal kung bakit tayo nagtuturo, para dumami yung talino sa tao at yung tao, gagamitin nila yung talino nila, yung husay at talent nila to improve the human conditions. At yun naman yung sole purpose ng education. Right. So, yun yung yun yung fulfilling sa akin kapag marami na yung kaya na akong palitan kasi mas marami na yung kayang gawin. Yun na yung offer ko din ng mga bagay sa mundo. Tama. Alam mo, kasi may prof din ako na nagsabi niyan. As in, ganyan na ganyan. Sabi niya, Kulot din. Oo, ganyan. Kulot din. Tapos nakahilis din na sa sapatos. Nakamandible din. Ayun yung pagkakasabi niya, nasabi niya sa amin, magiging successful lang ako as a teacher kapag kaya niyo na akong palitan. Kapag nagagawa niyo na yung nagagawa ko. Parang kapag nakapagturo na kayo at naunawaan ng mga estudyante ninyo kung ano yung mga tinuturo ninyo. Diba? Ayun yung nakaka-fulfill talaga Be better eh. than me. Oo, kasi parang you're honing a student to be better. Correct. Diba? Ayun Ayun yung... din yung hamon sa mga Gen Z na parang, di ba dapat matuwa kayo kapag yung mga batang henerasyon sa atin mas gumagaling? Kasi nga tayo ang Yes. nagpalaki sa kanila. Tayo ang nagturo sa kanila. So dapat matuwa tayo kasi achievement din nating mga matatandang henerasyon yun. Legacy, no? Kumbaga. Parang, Yung iba kasi hindi eh. Natatakot sila. Nafe-threaten sila na Na maangatan. maangatan. oo, even sa workplace may mga ganun. Ayan, Even dyan nga- tayo papasok. Even nga, ayaw nga mapantayan eh. Oo. May mga katrabaho ba kayo na? Sa amin Hindi naman, maiiwasan. Hindi, mabait yung mga katrabaho may ko. na-experience. Pero yung mga katrabaho ngayon solid, shout out sa CSSP family dyan.
Alright. So, thank you so much, Sir Jai and Sir Emil. No? Saludong-saludo kami sa inyo ni James. Yun, no? Siguro ang natutunan ko lang sa episode ngayon is the teachers are the heroes of our generation. Wow. Kasi I do believe na yung mga teacher natin sa panahon ngayon, no, ang siyang pumpukaw ng atensyon ng mga Gen Zs and even yung mga future generations to do better. Correct. Lalo pa sa panahon ngayon. Magulo na ang mundo. Kailangan natin ng mga gurong nagsi-step up to lead those children to choose the right pathway. Kasi naniniwala ako no, na kapag ang mga bata ay nasa niyayakap ng mga guro para mapunta sa tama, ay mapupunta rin sila sa tama. Tamang gawi, tamang kaisipan, at tamang intellectual. Ayun din yung mga mensahe ko din sana sa mga future generations din ng mga students natin ngayon, no? And even sa mga schoolmates natin na nanonood, no, na maging tao tayo. Maging tao tayo sa pag-isip, maging tao tayo kung paano natin pakikisamahan ang mga kapwa natin Pilipino, no? Para sa susunod na generasyon, no, hindi natin mapasa ang negativity at para mas maging productive pa tayo. Ikaw naman. Correct. Ako naman, siguro pressure ko ang haba ng sagot mo no? Ano ko na lang siguro, ChatGPT. i-acronym, wait lang. I-acronym ko na lang siguro, G, di ba guro? G-U-R-O. G stands Ready for... siya. G stands for lagi nating tandaan na ang ating mga guro ay go, go, go lang yan sa pagtuturo. Yes, guys. Kahit ano pa man ang mga pagdaanan nila sa buhay, lagi nating tatandaan na tayo ang mga unang priority nila, 'di ba? Bilang tayo mga estudyante nila, no? Kaya go, go, go lang din tayo sa pag-absorb ng mga learnings from them. Wag nating kakalimutan na sila ang mga uliran nating guro, no? Sila ang mga nagtuturo sa atin kung paano natin mas maiintindihan, mas mayayakap ang mga bagay na natututunan natin mula sa apat na sulok ng ating paaralan. Siyempre, don't forget to give respect sa ating mga guro. Siyempre, tao lang din naman sila, nahihirapan, napapagod din ang ating mga guro. Hindi lang nila pinapakita sa atin. Lagi man silang masaya palagi sa ating mga klase. Pero let's not forget na magbigay ng respeto sa ating mga guro at all times. And lastly, isa sila sa mga makabagong bayani ng ating panahon. Kaya let's continue to love our teachers even hindi National Teachers Day. Ayun. Maraming salamat of course kina Sir Emil at Sir Jai for sharing your stories, your experiences, and of course, realizations today. Baka meron po kayong gustong i-greet or i-plug. Correct. Yeah, Oo. this is your time. This is your time. Yes, now is your time to shine. Yes. Sir Emil? Ayan, shoutout muna sa aking mga co-teachers dyan sa Batangas City, sa aming napakasipag at butihing SDS, Sir Panganiban. Thank you so much po palagi. At ayan, follow nyo po ang aking Facebook page, Sir Emil, and then sa TikTok ganun din. Palagi ko nga sinasabi mga bata na patuloy tayong mangarap at hanggat may nagpapaaral sa atin ay mag-aral tayo. Ayan, mahalin ang magulang nang higit pa sa ating mga sarili. Yun lamang. Ikaw naman, Sir Jai. Shout out dyan sa unang-una sa lahat, yung mga CSSP family ko dyan, yung head ko na si Dean Sherwin, Ma'am Annaliza, at lahat ng mga master ko, ng mga co-teacher ko sa CSSP. Isa kayo sa nagpa-reaffirm sa akin palagi, araw-araw, kung bakit kailangan ko maging passionate palagi sa pagtuturo. Maraming salamat. Shout out sa family ko dyan, sa mga pamangkin ko, kay Nanay Feli, na lagi kong ginagamit sa mga punchline ko. Kung sino ka man, shout out sa'yo. Hindi na totoo. Kapitbahay ko siya. Okay. Oo. Pero hindi pa siya Keme. Ayun din, shoutout din sa mga katropa ko dyan at mga kaibigan ko. Hindi ko na kayo kaya isa-isahin. Maraming salamat sa palaging nandyan kayo. At huling mensahe ko na lamang din siguro sa lahat ng mga bata. Piliin nyo lagi maging mabuti at maging mahusay. Hindi nyo kailangan pumili ng isa doon sa dalawa. Piliin pareho kasi hindi naman siya imposible. Maging mabuti at maging mahusay. At sa lahat ng mga kaguruan, maging guru tayo na pangarap natin dati. At maging guru tayo na tayo ang dahilan kung bakit may mga bata na kahit kumakalamang sikmura, kahit puyat sa gabi,
kahit matindi ang problema sa bahay, mayroon pa rin silang dahilan upang pumasok. Kaya maging guro tayo na pangarap ng mga bata, lagit-lagi. Hindi lang para sa sarili, hindi lang para sa pamilya, hindi lang para sa pangarap, sa mga minamahal at sinisinta, sa mga kaaway, hindi lang din sa paaralan, ngunit higit lalo para sa ating bayan. Yes, grabe, no? At syempre, thank you din sa VP Studio. Thank you so much, VP Studio! Thank you po. Salamat. And with that, sa bawat kwento, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion natin ay mahalaga. Kaya naman sabay-sabay natin isigaw sa buong mundo, schoolmates! May pakialam ka!